Hello, magandang gabi po sa inyo lahat mga kapatid. Kumusta po kayo ngayon? Ngayong tinatawag na holiday season, marami po ang may oras para sa kanilang pamilya at gayon na rin oras sa pag-aaral ng salita ng Diyos, rightly divided. May mga kapatid po tayong nanonood din sa parteng Mindanao, parteng Visayas at sa ibang dako po ng mundo sa ibang bansa. Magandang umaga or tanghali o kaya naman ay gabi, magandang araw po sa inyo lahat. Nawa'y nasa mabuti po kayong kalagayan na mararating nitong ating pong pag-aaral, pagtunghay sa salita ng Diyos, rightly divided. At ngayong gabi po ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa paksa or subject or theme na pinamagatan ko pong a call to remember. Panawagan, isang panawagan upang o kaya naman ay isang panawagan sa pag-aalala. Hindi po pag-aalala, pag-aalala. Yung salitang remember. Isang panawagan sa pag-aalala. Ang ating pong text ay Colossians chapter 4 verse 18 na kung saan ginamit po ang salitang remember. Sabi po dito ni Paul, the salutation by the hand of me, Paul, remember my bonds, grace be with you. Amen or Amen. Dakilang Ama, kami po ay nagpapasalamat sa inyo pong kabutihan, katapatan sa amin. Alam namin na ikaw ay matapat, kagaya ng iyong salita na matapat. Ang iyong salita ay perfect, kagaya mo na perfect, right, sure, and pure. Malinis at righteous altogether. Salamat, Panginoon, sa pagkakataon muli na kami makatutunghay sa iyong salita at nawa. Ikaw po ang manulahati. Your word will be magnified. Christ will be magnified, not ourselves, but you alone, and all the glory and thanksgiving be to you. Sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Ang ating team, gaya ng sinabi ko, is a call to remember. Ito pong mga kataga o salitang remember ay ginamit po ng 210 times sa buong kasulatan. Kaya 210 na verses ang gumamit ng salitang remember. Of course, hindi po natin tatalakayin isa-isa yan dahil wala po tayong panahon. Ilang mga mahalagang talata lang sa banal na kasulatan ng ating tatalakayin patungkol sa yung tayo po ang mag-aalala. Yung tayo po yung gagawa ng remember o pag-aalala. Okay? Or remembrance, we will say. So, ito pong remember ay ginamit ng 171 times sa tinatawag ng Old Testament Scriptures at 39 times sa tinatawag na New Testament Scriptures. At gaya ng sinabi ko ay ilan lang sa mga verses ng ating tatalakayin na may kinalaman po sa salitang ito. Okay, it's a common problem sa isang tao o sa halos lahat ng tao, we will say, generally, na tayo po ay makakalimutin. So meron tayong ugaling forgetful. Okay? Sa Word of God, ginamit din po ang salitang forgetfulness. At sa Psalm chapter 88, ito ay sulat sa mga Israelita or Jewish nation in time past under the law. Ito po isang tanong. Sabi po dito, actually dalawang tanong. Shall thy wonders be known in the dark? Ang tinutukoy po dito ng psalmist ay ang Diyos. Yung bang mga kababalaghan mo ay malalaman sa kadiliman, and thy righteousness at yung katwiran mo, katwiran ng Diyos in the land of forgetfulness. So may tinawag po dito, ginamit na expression na in the land of forgetfulness. So ito may kaugnayan sa bansang Israel. And most likely ito'y tumutukoy sa isang bansa na kung saan ay nakaimpil sa isang land. At hindi kailan na sa bansang Israel ay nasa ilalim sila ng kontrata or tipan or agreement in the past. At yun yung binigay ng Diyos na batas sa pamamagitan ni Moses para sa kanila. Batid natin na kung ating babasahin ang kasaysayan o history ng Israel ay maraming beses na sila ay lumabag sa kautusan ng Diyos, sa kontrata, na kung saan ay ang sistema is if-then system. Kung maalala po ninyo, Leviticus 26, Deuteronomy 28, nandyan po ay mga katagang if at saka then. Kung sila po ay susunod, mamumuhay ayon sa mga batas ng Diyos as God's people in the land, sila po ay pagpapalain materially.
So yung land po na yon, if you remember, ay land flowing with milk and honey. So material prosperity, material blessings, riches ang pangako ng Diyos sa kanila under the law. But many times ang bansang Israel nakakalimot. Kaya nga, doon sa kontratang yon na if-then system, kapag sila naman po ay hindi sumunod, no, if they will disobey, they will not obey the voice of the Lord in the law, ibig sabihin ay may curses o mga sumpa. Dunay mga tunglo sa Bisaya pa. Ano po? Hindi panalangin, yung salitang panalangin, blessings sa Cebuano po yan. Ano po? No blessings or walay panalangin kung dili sila musunod sa mga balaod sa Ginoo sa ilalom sa kasuguan. So may mga Cebuano po kasing nanonood kaya paminsan-minsan nagsisibuano po tayo. So ito yung common problem sa tao sa bansang Israel. When they disobey the laws of the Lord, that means they are forgetting kung ano yung mga utos ng Diyos at hindi nila sinusunod yon because of unbelief. Kaya sila po ay nahuhulog sa curses o natitikman nila yung punishment ng Diyos na provided, nasa provision din po ng batas under the law. Okay. Now, ang salitang forget sa kabilang dako ay may pagkakagamit din naman sa mabuting pagkakagamit in a good sense. Ano po? Hindi naman lahat ng salitang forget ay in a bad sense o may puro negative ang ibig sabihin o connotation. Meron din namang bagay na kung saan dapat mong limutin para sa iyong ikabubuti. Halimbawa, si Paul, ginamit po niya yan sa Philippians chapter 3 verse 13. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth unto those things which are before. So dito sa verse na ito ay may binabanggit si Paul o may binanggit si Paul na forgetting those things which are behind. So kinakalimutan daw po niya yung mga bagay na nasa likuran. Well, hindi po natin tatalakayin lahat ng detalye tungkol sa bagay na ito, but let's look let's have a quick look, mabilis lamang po na pagtunghay sa konteksto at tignan po natin kung may katuturan o may sense po itong sinasabi natin tungkol sa verse 13. Binati ko po sa context at dito po sa chapter 3 mismo ng Philippians ay isinasalaysay ni Paul, ikinukwento po niya, okay, doctrinally, of course, by inspiration of God, nasa Word of God yan, para maintindihan natin yung kanyang religious background, we will say. Now, sinasabi niya sa verse 3 na we are, speaking to the church, the body of Christ, members ng mga taga-Pilipay, kagaya natin, tayo yung mga tinatawag na circumcision ngayon. Of course, spiritual circumcision yan. Hindi po tayo physically circumcised. Israel in the past lang ang physically circumcised, which worship God in the Spirit. So kung maalala po ninyo, meron tayong tatlong bahagi at we ought to worship God in the Spirit, not in emotion or soul. Okay? It must be in the Spirit. Yan yung una, upang magamit po yung soul at yung body sa tamang paraan. And rejoice. Tayo ay nagre-rejoice in Christ Jesus, of course, in the Spirit yan. Sabi nga ni Paul sa last part, know and have no confidence in the flesh. So take note of the word or the expression, no confidence in the flesh. So si Paul, kung titignan mo natin, meron po siyang tinatawag na confidence or tiwala sa laman. Ituloy po natin to understand this. Verse 4, though I might also have confidence in the flesh. So notice, nakita nyo, meron naman akong confidence in the flesh. Sabi niya, if any other man thinketh that he hath whereof, he might trust in the flesh. Kung may nag-iisip na may tiwala siya sa laman, I more, higit pa ako, sabi niya, no? Then notice, ano yung mga binabanggit niyang confidence in the flesh or trust in the flesh. Verse 5, circumcise the 8th day. So isang bagay na ipinagmamalaki ng isang Hudyo yan. Tatak nila yan. Yan ay kasama sa covenant ng Diyos kay Abraham. Di pwedeng mapabilang sa lahi or binhi ni Abraham kung hindi tuli. No? Way back sa Genesis chapter 17. Ano po?
Si Abraham, kahit na matanda na siya, ay nagpatuloy dahil iniutos ng Diyos sa kanila. At lahat ng panganak sa kanyang sambahayan, sa kanyang bahay ay kailangang tuliin 8 days old. 8-day-old pa lang. At ganyan nga si Paul. So, of the stock of Israel, pinagmamalakihan, isa siyang Israelita. No? Siya ay citizen of Israel, kabilang sa chosen nation in the past. At alam na alam niya kung anong tribo, pinagmamalaki niya yung tribe of Levi, of course. Tribe of Benjamin. Nasa isip ko naman yung, nakikita ko ay Benjamin, pero Levi po yun naman. Sorry po, nagkamali. Then, an Hebrew of the Hebrews. So, a Hebrew-speaking person, alam na alam niya ang costume at maging yung lengguwahe ng mga Hebrews. As touching the law, pagdating sa kautusan, yung law of Moses or law of God na binigay sa kanila, isa siyang Pariseo. Isa siyang bihasa, no? Sa kautusan. Alam niya yung nilalaman, yung literal na nilalaman ng kautusan dahil Pariseo siya. Kabilang siya sa mga tinutuligsa, binabatikos ng Panginoon noon na sa kanyang earthly ministry sa Matthew, Mark, Luke, and John. So, hindi pa saved si Paul noon. Isa siyang Pariseo. Pinaka-strictest sect na religion sa bansang Israel. So, concerning zeal, sabi niya, ay persecuting the church. Yung church na kanyang pinapersecute bago pa siya naligtas ay ito po yung mga Jewish church, we will say, no? Yung iglesia po ng mga Hudyong mananampalataya, yung mga members po ng little flock, okay, na tinatawag sa Luke 12:32. Touching the righteousness which is in the law, yung outward righteousness, of course, ina-identify na ni Paul yan na self-righteousness, self-religious righteousness. Pag yan ang pag-uusapan, which is in the law, blameless. Wala kang may pipintas. Outwardly, sinusunod talaga niya yung mga sinasaad sa batas. Yan ang sinasabi niya. Pero notice verse 7, but what things were gained to me? Pero yung mga bagay, kung ano yung mga bagay na ganansya sa akin or gain to me, sabi niya, those I counted loss. Yung mga bagay na yun, ibinilang ko na kawalan for Christ. So I believe na yun yung tinutukoy ni Paul na confidence in the flesh or trust in the flesh. Yun yung mga bagay na dapat na niyang limutin dahil that was his past. Okay? Kung itutuloy pa natin, yea, doubtless, I count all things but loss for the excellency. Meron siyang tinutugis yung excellency of the knowledge of Christ or Christ Jesus my Lord, yung excellent knowledge of Christ Jesus my Lord. This is not just a personal knowledge but yung pong doctrine surrounding who our Lord Jesus Christ today, gaya ng preaching of Jesus Christ according to the revelation of the mystery which was kept secret since the world began, ipinahayag kay Paul. Okay, yun po yung kanyang goal. Yun po yung nais niyang maabot. Kaya ibinilang na lang niya na basura, I will just say that, no? But dung, ginamit po yung salitang dung. Ano po? Sabi niya, tuloy ko lang po. Yung excellent knowledge of Christ Jesus my Lord, for whom I have suffered. Okay? At tiniis ko o nagsakripisyo ako o nagsuffer ako, the loss, sabi niya, I have suffered the loss of all things. Yung religious advantages niya, yung confidence niya in the flesh. Na yan din yung ipinagmamalaki ng marami ngayon. Yung kanilang identity sa religion, yung kanilang dami, yung kanilang prestige, yung kanilang kayamanan. Ganyan po sa mundo, ganyan-ganyan si Paul. Kabilang siya sa mga ipinagmamalaki yung kanyang religious righteousness, advantages in the flesh. Okay? Pero ibinilang niya, sabi niya, but dung, dumi, o we will say basura, that I may win Christ. So, winning Christ would also mean yung pong excellency of the knowledge of Christ Jesus my Lord. Na naabot naman talaga ni Paul dahil may personal encounter siya sa Panginoon at may revelation siya na galing sa Panginoon, yung gospel niya, yung teaching niya na ipinagkaloob sa atin ngayong mga Gentiles, particularly tayo ang focus ngayong dispensation of the grace of God, mga members ng Church na Body of Christ. Okay, and then sa verse 9, binanggit na niya, being found in Him and be found in Him, in Christ. Okay, that I may win Christ, sabi niya. So verse 8, not having mine own righteousness. So yun na yung mine own righteousness, yung as touching the law, blameless. Yung righteousness na binabanggit niya, touching the righteousness which is in the law, blameless. Self-righteousness yun. Dahil sabi niya sa verse 9,
Sabi niya, not having mine own righteousness. So self-righteousness lang ang pinoprovide ng law. Okay, which is of the law. But that which is true, ito yung righteousness na talagang kailangan ng tao. Nakamtan ni Paul, the righteousness which is through the faith of Christ. The righteousness which is of God, galing po sa Diyos, by faith. So, kung maalala nyo, mayroon tayong pagtalakay dyan tungkol sa faith of Christ, saka faith in Christ. Magkaiba yon. But I will not deal with that anymore. So, I believe na ang goal ni Paul sa kanyang buhay ay kalimutan na yung mga bagay sa nakaraan, yung fleshly life niya, yung religious life niya, na walang may tutulong sa kanyang spiritual life. Sa halip ay inilayo siya nito sa katotohanan. Imagine that, pinersecute niya ang Church of God. Pinersecute niya mismo ang Panginoon sa Kristo until such time na siya nga ay magkaroon ng personal encounter, iniligtas siya mismo ng Panginoon road to Damascus sa Acts chapter 9. At since that time, ano po, sabi niya sa verse 13, leading brother, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind and reaching forth. So meron siyang inaabot, reaching forth unto those things which are before, since Christ revealed himself to him. At mga bagay na inireveal sa kanya, particularly yung revelation of the mystery. So sabi niya, I press toward the mark for the high calling of God in Christ Jesus. Hindi po ito calling na para lang or exclusive lang sa mga tinatawag na ministers or pastors, kundi ito'y calling na I believe na high calling because we are called to inherit the heavenly places. So, we are destined doon po sa tinatawag na heavenly places na binabanggit ni Paul. So it's really a high calling because we would be, the church, the body of Christ will be occupying, tayo po yung mag-occupy ng God's heavenly kingdom. The kingdom of His dear Son, yung heavenly kingdom in the heavenly places, na kung saan ang ating glorified risen Lord ay nakaupo doon. But He will come back to take us, to take us up, to catch us up, no po? And meet Him in the air sa kanyang coming, mga kapatid. Okay, so I believe na yan po yung issue dyan. Hindi masamang kalimutan yung walang mga kwentang bagay sa iyong buhay at ang goal mo ngayon sa buhay ay yung nasa harapan mo yung katotohanan kung saan ka naroon, tindigan mo at kamtin mo yung excellent knowledge na yon. Hindi lang bastang mapuno ka ng kaalaman ng kalooban ng Diyos, kundi you will be able to experience it by yourself sa iyong buhay na si Kristo ang mamamagnify, na siya ang issue, hindi ang iyong sarili, hindi ang iyong grupo, hindi ang iyong ginawa o religious performances. Yan, mga kapatid. Okay, let's go back po sa ating pong theme. So, kung ating pang idadagdag ang Galatians 1:13, binanggit po ni Paul dyan yung kanyang profit. Okay, maliban sa salitang gain ay may profit sa Jews religion. Yan. Sa religion talaga may profit, pero pansamantala. At lahat ng profit or gain sa religion ay may kaugnayan lang sa buhay na ito. May kaugnayan sa mga material na bagay, pero spiritually bankrupt and poor ang maraming nagpa-practice ng religion, nasa sistema ng religion. Kinalulungkot ko pong sabihin, mga kapatid. Now, let's move on. Ano po ba yung mga bagay na karapat-dapat na alalahanin natin, na matatak sa ating alaala at laging nire-refresh natin sa ating buhay bilang mga mananampalataya? Okay, hindi lamang kay Paul ginamit ang salitang remember, kundi meron din pong meron pong una dito po sa aking notes ay ginamit po yung salitang remember sa Ecclesiastes chapter 12. Batid po ng marami ito. So verse 1, sabi niya, remember now, hindi po bukas o sa ibang araw. Remember now thy Creator. Nasa capital letter po yung Creator dyan, capital C. Sa uppercase. Ito'y tumutukoy sa Diyos, yung lumalang ng langit at lupa. In the days of thy youth, ito'y address sa mga kabataan. Okay? Sa mga nasa youth stage pa. Alalahanin mo na ang iyong Creator in the days of the youth. While the evil days come not, nor the years draw nigh when thou shalt say, I have no pleasure in them. Time will come na darating yung tinatawag na evil days. Habang hindi pa dumarating yung evil days, alalahanin mo na. Habang malakas ka pa, meron pa yung tinatawag na due DEW of youth, of thy youth. Ay alalahanin mo na ang iyong Creator. Okay?
Huwag mo nang hintayin na dumating yung time na sabihin mo, I have no pleasure in them. Yung mga evil days dyan, pag tumanda ka na, wala ka ng kakayahan, gana sa mga bagay na dapat mong gawin, dahil humina na ang iyong katawan. Wala na yung dew of youth, mga kapatid, no? Paano po ba alalahanin ng isang kabataan ang kanyang creator? Well, si Solomon, na sumulat nito, ay nabuhay under the law. Siya ay isang wise or the wisest king in Israel during his time. Okay? At napakayaman din. He has God wisdom, not riches, but siya po ay nagkaroon ng maraming kayamanan at katanyagan. He was very famous, napakatanyag nito pong si Solomon. Ano po? Kaya't nalathala sa mundo yung kanyang katanyagan, kasikatan at maraming mga personalidad, mga reyna, na halimbawa reyna nagpunta mismo sa kanyang kaharian at yung mga nagpunta para lang marinig ng kanyang wisdom ay nagdala pa ng mga alay kagaya ng ginto. Kaya lumobo yung kanyang kayamanan, you will say. Pero at the latter end of his life, nagsisi siya. So sa kanyang kabataan, nung simula, okay na nag-umpisa, sumusunod sa Word of God, but later on, dahil sa kanyang pagtalikod sa Word of God, sa kautusan ng Diyos, ay napasama ang kanyang buhay. Namuhay siya sa gaya ng pamumuhay ng isang tao na nasa ilalim ng lupa. He lived like a man, or he is just living under the sun, na walang issue ng mga bagay na pang walang hanggan. So, kumbaga si Solomon, we could say na may tono ng regret o pagsisisi sa kanyang sinasabi dito, mga kapatid. Ano po? So, sabi niya sa verse 13, how to remember the Creator, let us hear the conclusion of the whole matter. Fear God. Katakutan mo ang Diyos. Of course, this is speaking to particularly sa bansang Israel during his time. Ano po? And keep His commandments. Of course, under the law sila. Susundin nila yon. Ano po? For this is the whole duty of men. So, bilang isang mananampalatayang Hudyo at hari pa nga siya, katakutan niya ang Diyos. So, nagsimula siya sa ganyang buhay, natatakot, obeying the laws of God, but later on, he forgot the law of God. I will just say. Tumalikod siya at kung matatandaan ninyo, ay nagkaroon siya ng 100, I should say, 1,000 wives. No? 700 wives, particularly, and 300 concubines. Mga prinsesa pa, yung kanyang mga naging karelasyon. Na kung saan itong mga prinsesang ito ay hindi naglilingkod sa tunay na Diyos, kundi kalaban ng bansang Israel. Kaya sa halip na maglingkod sa tunay na Diyos si Solomon ay napunta sa paglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, false gods na mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos na huwag silang makipag-asawa sa mga hentil, sa mga walang tunay na Diyos. So, nalabag talaga ni Solomon yan. So, hindi magandang tularan ang buhay ni Solomon dahil isa siyang mananampalataya. I believe na siya ay ligtas naman, subalit he wasted his life for nothing. Nabuhay lang siya na parang isang taong hindi kumikilala sa Diyos. Kaya nga so Ecclesiastes, ang keyword dyan ay vanity or vain. Vanity of vanities. All is vanity, sabi niya. Sa buhay under the sun, kung hindi ka mumuhay na may takot sa Diyos, sumusunod sa kanyang kalooban bilang mananampalataya, bilang anak ng Diyos na kagaya niya, walang silbi, walang kabuluhan. Okay? Bakit kailangang matakot at keep His commandments, no? Under the law. Kung ikaw ay under grace, alam mo yung teaching. Matakot din tayo sa Diyos dahil sabi nga ni Paul work out your own salvation with fear and trembling sa Philippians 2:12. Okay? Why? For God shall bring every work into judgment with every secret thing, whether it be good or whether it be evil. Mamaya, may babasahin din tayo tungkol dyan. So, under that dispensation ay may judgment din sa mga believing Diyos gaya ni Solomon. Ano po? He would be judged batay sa kanyang buhay, no? Batay sa salita ng Diyos sa kanila. Kung siya ba ay karapat-dapat na tumanggap ng reward o loss of reward. Nakagaya rin ng sinasabi ni Paul. So, ganun din po tayo mga kapatid. Okay? Matakot tayo sa Diyos, mamuhay tayo sa kanyang kalooban dahil si Paul speaks also of judgment of believers. Later on, magbabasa tayo. Acts 20 verse 35, isang bagay pa na alalahanin natin na record ni Luke, pero ito'y galing kay Paul. Ayon sa record ni Luke, si Paul ang nagsalita. Sabi niya,
At ito'y kinote niya yung salita din mismo ng ating Panginoon Kristo, kinote ni Paul. I have showed you all things, sabi niya si Paul yan, how that so laboring, you ought to support the weak and to remember the words of the Lord Jesus. Ano po yung sabi niya? How he said, it is more blessed to give than to receive. So sa isang common na tao, mga kapatid, ano po, hindi po nila maaaring paniwalaan ito. Hindi nila iisipin na it is more blessed to give than to receive dahil man by nature ay gusto niya laging siya yung tumatanggap. Hindi siya yung nagbibigay. Hindi po masama ang tumanggap. May comparison lang. Kung i-compare yung giving and receiving, ang more dito, more blessed yung nagbibigay kaysa yung tumatanggap. At dito in view yung pagtulong, pag-support sa mga mahihina na mga kapatid, ano po? Yung pagtugon sa kanilang pangailangan, materially, na kagaya ng ginagawa ni Paul, nagtrabaho po siya, mga kapatid, ano po? Very busy sa ministry at very busy kasama ng ministry sa ministry yung kanyang pagtatrabaho to support his needs, material needs at ng mga kasama niya. Marami yan sa mga sulat ni Paul, mga kapatid. So, hindi siya nanakim. Sabi nga niya, I coveted men's silver, any man's silver nor gold nor apparel. Diyan sa context na yan. Nagtrabaho siya, mga kapatid, na upang hindi maging pabigat o hadlang sa ministry. Hindi po masama ang magbigay kung naintindihan mo ang biyaya. Ano po, dahil it is more blessed to give than to receive. But si Paul, hindi po siya nag-utos o wala pong batas na para bagang you have to give me, support me because I am an apostle. You have to give tithes. Wala pong ganon. Si Paul hindi nagturo ng tithes kagaya ng ginagawa ng marami sa denomination or religion. Nakakalungkot. Okay, so again, what to remember? The words of the Lord Jesus, how he said, it is more blessed to give than to receive. Word of God po yan, mga kapatid. Now, we ought also to remember our position as Gentiles. No, tayo po yung mga tinatawag na Gentiles as opposed to Israel, okay? In the past, meron pong malaking diferensya yan, mga kapatid, no? Halimbawa, so we have to remember also as Gentiles in time past kung ano yung ating kalagayan noon at yung kalagayan natin ngayon in Christ, no? Madalas na nating basahin to. Wherefore remember. So take note. Kapag kasi sinabing remember, mahalaga po ito. At kausap niya mga Gentiles na kagaya natin, mga taga-Ephesus. That you being in time past, mabalik sa nakaraan, hindi sa kasalukuyan nating kalagayan, in the flesh, Gentiles in the flesh, sabi niya, who are called uncircumcision. So mahalaga pa ang uncircumcision, circumcision in the past. Pero ngayon, hindi na po yan issue. Kaya nga, binabalikan yung nakaraan to compare kung ano po yung kalagayan natin ngayon to appreciate God's graciousness, mercy, and love sa ating mga Gentiles ngayon na members ng body of Christ. Okay? Sabi niya, who are called uncircumcision by that which is called the circumcision, mga Israelite po yan, Udyo, in the flesh. Literal na flesh ay yung kanilang na-circumcision o yung na-circumcised. Made by hands po yun. That at that time, in time past, ye, mga Gentiles in the flesh, were without Christ. So, yun yung ating kalagayan. Totoo naman. As Gentiles, we are without Christ. Being aliens of the commonwealth of Israel, strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Aliens from the commonwealth of Israel. Hindi po tayo mamamayan ng Israel. We are not citizens of Israel. And then strangers, wala din po tayong kinalaman. Banyago tayo mula sa mga tikpan ng pangako. Ang mga covenants ay sa Israel lang. Yung mga covenants of God ay sa Israel lang. Walang covenant ang Diyos sa mga Gentiles, mga kapatid. Kung tayo man po ay naambunan or napagpapala na we will say nakatitikim ng pagpapala batay sa covenant ng Diyos ay yun ay sa pamamagitan ng Israel. Pero yung direktang may covenant ang Diyos sa Gentiles wala, kundi Israel. Okay, ang may covenant with God. Diyan sabi niya, maliban dyan ay sabi niya, no hope. Wala tayong pag-asa. Dahil ang pag-asa ay nasa Diyos o nasa Panginoong Kristo. Without Christ o without hope din tayo. No, without God. Dahil ang may tunay na Diyos lang ay ang bansang Israel. At kung meron ng Diyos, ang mga Gentiles ay Diyos-Diyosan. God's, small letter G. Ayan. Okay, so yung kalagayan natin in the past, kung titignan po natin nakakawa. But
remember that. It's worthy of remembering who we were in the past so that we could compare and appreciate who we are now in Christ. Okay, so iba pa yung time past, iba po yung now. I believe na I would use the expression dispensational change. Okay? Hindi na po under grace itong kalagayan natin ngayon, under the law. Dahil ginamit din naman na po yan. We are not under the law but under grace. But now, in Christ Jesus, dahil without Christ tayo, but now in Christ. Speaking to members of the body of Christ who are in Christ. Ye Gentiles who sometimes are far off, malayo tayo, are made nigh. Napalapit by what? By the blood of Christ. So napakahalaga. Saan po ba dumanak yung dugo ng Panginoon? The cross. So, sa ating pag-share ng gospel, always emphasize yung death and blood of Christ. Yung resurrection of Christ, gaya na binabanggit, ay resibo ng ating redemption, ng ating redemption, kabayaran ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan at dugo sa Kalbaryo. Okay, ang ating tagapagligtas ay nabuhay. Verse 19, now therefore ye are no more strangers and foreigners, I should say, yes, strangers and foreigners, but fellow citizens with the saints and of the household of God. Importante po ang mga words. Dito po ay no more strangers. With what? With Israel po ba? Okay, hindi po yan ang sinasabi. We are no more foreigners. With Israel po ba? But fellow citizens. With what? With who? With Israel po ba? Ang sinabi ay with the saints. Sa ibang translation, ginamit po with God's people. Na yung salitang o mga katagang God's people, ang connotation po niyan ay Israel in the past. So may mga teaching na tayo po ay naging mga fellow citizens ng bansang Israel. That means, nagpatuloy ang Israel, yung issue ng Israel, at tayo mga Gentiles daw ay napasama sa kanila, kaya fellow citizens tayo with Israel. Pero hindi po yan ang sinasabi ng verse. Ang sinasabi is fellow citizens with the saints. So I just believe what the word says at I will not change that. At sino man ngayon sa dispensation of grace ay basta't sumampalataya sa cross of Christ, largely Gentiles ang karamihan dyan, ang nasave, I mean, may mga Hudyo pero individual. It's not nation. God is not dealing with any nation today. Kung may mga naligtas na mga Jew, yan ay mga individual Jews. Yan yung dapat na maintindihan natin sa context na ito. Sa Ephesians 3:6, kung maalala nyo, ay binanggit ko po yan last time, na binanggit ni Paul na ang mga Gentiles ay fellow heirs. Okay? Kasama sa mystery, that the Gentiles are fellow heirs. Doon po sa ibang translation, fellow heirs with Israel. Wala po yan sa King James Version. Ang mga Gentiles po ang fellow heirs. Or dito ay fellow citizens with the saints. Okay, at ang ating citizenship, if I will use the word citizen, kasi citizenship, dahil nandiyan naman po yung salitang citizenship. Ang destiny natin is heavenly places. Now, we are destined fellow citizens of the heavenly places or in the kingdom in the heavenly places. Sa bansang Israel ay destined to earth at i-inherit po nila ang earth, mga kapatid. National ang issue pagdating sa kanyang gagawing purpose para sa bansang Israel in the future sa kanyang coming. Okay, so something to remember, mga kapatid. Now, maliban dyan ay for lack of time, kailangan na nating tapusin to. Meron pong binabanggit pa rin si Paul na remembering yung resurrection of our Lord Jesus Christ o yung doctrine of the resurrection na kung saan yan ay mapangyayari because Christ rose from the grave. Very familiar po tayo sa 1 Corinthians 15. I would just like to read verse 1 and 2. Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received and wherein you stand. And then sa verse 2, by which also, sabi niya, by which yung gospel na ipinangaral ni Paul, also ye are saved if ye keep in memory. Kaya iligtas kung pananatilihin nyo sa inyong alaala. Means if you remember it, keep it in memory. Don't forget it. What I preach unto you, unless you have believed in vain. At ano po ba yung content ng gospel na yon? Sa verse 3 and 4, alam na natin na Christ died for our sins, He was buried and rose the third day. Yun po yung gospel, yung content ng gospel. Pero hindi lang yun yung gospel na yun. Hindi lang yun yung nilalaman dahil you have to go to verse 5, 6, 7, 8, hanggang sa last verse. The whole chapter speaks of the gospel, not only verse 3 and 4. Sa verse 5, and that he was seen of Cephas, mga nag-testify sa resurrection. Ang emphasis kasi
in 1 Corinthians 15 ay the resurrection of our Lord Jesus Christ, which will guarantee all future resurrections. Particularly sa context yung resurrection nating mga mananampalataya when Christ will come. May malaking pagkakaiba sa kalagayan natin ngayon na bilang nasa katawang ito doon sa resurrection na kung saan na mangyayari sa atin at the appearing or coming of our Lord Jesus Christ. Okay? So, we should remember, keep in mind, ang issue po dito is salvation from any false teaching dahil merong, kung alala nyo sa verse 10, 11, 12 ay may false teaching dyan na nagsasabing walang resurrection. So, you have to keep in mind or in memory na merong resurrection because Christ rose from the grave. At yung preaching namin dyan ay hindi walang kabuluhan. Totoo yun. You have to stand by that. Okay, dahil tinanggap nyo yan, igdigan nyo yan para hindi kayo mabiktima. Kasi kung walang resurrection, we are of all men most miserable sa verse 19. Kung walang resurrection, di sabi ni Paul sa context let us sit and be merry for tomorrow we die. But there is a resurrection. At may purpose yung resurrection na yan. Sa Romans 14:10, speaking to believers, sabi ni Paul, but why dost thou judge thy brother? Or why dost thou set at naught thy brother? For we shall all stand before the judgment seat of Christ. We will all stand as believers na po dahil we will be resurrected. Paano nabuhay ang Panginoon mula sa mga patay, bumangon mula sa mga patay sa libingan, ganun din po tayo. We will be raised to life, raised back to life. We will be resurrected. Okay, at sabi ng verse, we will stand before the judgment seat of Christ. All believers, members of the church, the body of Christ, will stand before the judgment seat of Christ. So may mangyayaring paghatol, pero hindi ito to determine kung ligtas ka o hindi. Save na po tayong lahat. Ano po? Iba ang issue sa pagtindig na ito. Pagharap natin sa judgment seat of Christ. Ang works natin as believers, mananampalataya, mga anak ng Diyos, ang issue. Let's move further. In view of our resurrection in Christ, sa last verse ng chapter 15 of 1 Corinthians, sabi ni Paul, therefore, in view of the resurrection, may conclusion na may resurrection, may glorified body, we must all stand, we will face Christ, the judgment seat of Christ. Ganyan din po sinasabi ng 2 Corinthians 5:10. We must all appear. Hindi po isang option yan. Lahat ng believers, we must all appear before the judgment seat of Christ. Okay? So before that happens, so bago po mangyari yan in the future sa coming of Lord Jesus Christ, babalik tayo sa context ng 1 Corinthians 15, in view of the resurrection, in view of our appearing before Christ, ano po, as believers, therefore, my beloved brethren, habang narito pa tayo sa buhay na ito, nabubuhay tayo tuminga sa katawang ito, at yung spirit ang nangingibabaw, doon kumikilos ang word of God, worshiping God, serving God every day, hindi lang every Sunday, not religiously, but in godliness. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, unmovable, hindi matitinag, always abounding in the work of the Lord. So you have to understand how the Lord works today in this present dispensation. Kung ang doktrina po natin ay may halo na law teaching, sistema ng kautusan, at sinasabi natin ito ay gawain ng Panginoon, I'm sorry to say, kaibigan kapatid, this is not to debate with you or para sabihin mali ang ginagawa mo, just exposing na dapat tayo mag-isip. Always abounding in the work of the Lord. We have to understand how the Lord works today, this present dispensation, according to the revelation na binigay kay Paul. At is very strict ang Diyos pagdating sa doctrine. Sabi nga ni Paul kay Titus, in doctrine showing uncorruptness. Titus 2:7. Gravity, sincerity. Wala pong compromise. Kung ano yung tinuturo sa atin, dapat yung buhay mo ay batay sa pure doctrine, malinis na doktrina, dalisay na doktrina, matuwid na doktrina, sound doctrine. Okay, good doctrine. Ginamit ni Paul yung mga expression na yun. Hindi sa isang maling doktrina, may halong law, no? Hindi pwedeng magsama yan. Yung grace and law, they can go together because they are two separate entities, kaibigan kapatid. Okay? We must all appear before the judgment seat of Christ. No? Now, tapusin ko lang yung last part ng verse 58. Your labor is not in vain in the Lord. Kapag ang buhay mo ay batay o yung pamumuhay mo, paglilingkod mo, ay batay sa tamang aral, tamang doktrina, tamang dispensation, kung saan ka nabuhay, alam natin kung sino yung apostle natin, okay, na itinalaga, tiyak po na hindi po in vain.
Kapag yung ating aral, pamumuhay ay batay sa maling doktrina, paglilingkod ay batay sa maling doktrina, karamihan ngayon, ginagamit ang verse 58 pero walang contextual study without understanding sound doctrine. Kinalulungkot kung sabihin kapatid. Ito'y pagmamalasakit para hindi masayang yung ating oras at ating buhay. Magiging in vain yan kapag hindi ayon sa trabaho ng Panginoon at hindi ayon sa who you are in Christ. Dahil sabi ng verse, our labor is not in vain in the Lord. In the Lord. Who are you today? Who we are today in Christ. As Paul taught us, mga kapatid. Okay? For we must all appear, 2 Corinthians 5:10, before the judgment seat of Christ. Para ano? Bakit kailangan nating mag-appear? We must. It is a must. Wala pong excuse. Wala pong pwedeng lumiban dyan. We must all appear. Not everyone, every member of the church, the body of Christ, every individual may receive. Tatanggapin yung mga bagay na ginawa niya sa kanyang katawan. In his body. Sabi niya, according to that he hath done. Ayon sa kanyang ginawa. Yung individual, ayon sa ginawa ng isang individual. Whether it be good or bad. So may category, may classification yung ating gawa. Good or bad. May tatanggapin yung good, may tatanggapin yung bad. Well, yung mga good works na dapat nating lakaran ayon sa Ephesians 2:10 ay inihanda na ng Diyos yan. It is God's good works. Hindi natin good works. Don't invent, huwag tayo mag-invento ng ating good works dahil nasa Word of God yung mga yon. We have to know them, study them, no? Search the Word of God, study the Word of God. Pang malaman natin yung mabubuting gawa na yon at yung mabubuting gawa na yon ay batay sa ating katayuan. Batay sa ating mga blessings in Christ. They cannot be separated from each other. Matatawag na good works yan batay sa kung ano yung blessings mo in Christ. Batay sa kung ano yung mga ipinagkaloob sa atin o ginawa ng Diyos sa atin in Christ today in His present dispensation as a member of the church, the body of Christ. Yun ay matatawag na good. If you walk by faith in the light of that good works or sound doctrine na ibinigay kay Paul, tatanggap po tayo ng reward. Mamaya, magbabasa pa tayo ng verse. Pero bad yan kapag hindi yan ayon sa Word of God. It is not according to what God has taught us, hindi ayon sa doctrine na itinuro sa atin. Kung yung doctrine natin ay batay sa kautusan, batay sa doktrina ng Israel in the past, we ignore the doctrine of grace today, kinalulungkot kong sabihin kaibigan, kapatid, kamag-anak, na natanggap po tayo batay sa bad na classification ng gawa natin. Let's read further. Colossians 3:24-25, knowing that, importante po yung knowledge, knowing that of the Lord. So, dapat meron tayong alam, may word of God tayo, may authority tayo, kaya walang excuses, ye shall receive, alam na alam, sabi ni Paul sa mga taga-Colossus, knowing that of the Lord ye shall receive the reward, may binabanggit na the reward of the inheritance. Why? For ye serve the Lord Christ. You have to understand, kailangan mong maintindihan, kaibigan kapatid, na kung paano maglingkod sa Panginoong Kristo ngayon. At lagi kong sinasabi, ang paglilingkod ay hindi lang every Sunday. Hindi lang every Wednesday. Hindi lang yung pupunta ka ng outreach o pupunta ka ng church or mag-attend ng prayer meeting o mag-evangelize. Hindi lang yon. Serving the Lord is in the Spirit every day. Manner of life na po yan. Yung mga ginagawa natin pag-share, pagtuturo ay lifestyle na po yan ng isang believer dahil nasa Word of God po yan. At ginagawa na yan ng isang taong may alam sa doktrina, may knowledge by faith. Na kahit walang mag-utos sa kanya, he will do it automatically because he or she is serving the Lord Jesus Christ. Batay sa tamang aral. Kaya may tatanggaping reward of the inheritance. Whatsoever you do, sabi nga ng naunang mga verses, do it heartily as to the Lord and not unto men. So 17, no? Lahat ng gagawin mo in word or deed ay do it in the name of the Lord Jesus. Hindi po man pleaser, hindi po tayo dapat man pleaser, hindi po dapat yung papuri ng tao kundi yung papuri ng Diyos. Yun po yung ating tinutugis. Yun po yung ating aim, goal sa ating paglilingkod araw-araw sa Panginoon. But he that doeth wrong, ito yung gumawa ng mali, no? Hindi po batay sa katotohanan, sa salita ng Diyos, rightly divided, receive, tatanggap din po siya for the wrong, para sa mali na kanyang ginawa at walang pagre-respeto ng pagkatao. Walang palakasan doon. Hindi pwedeng sabihin,
naging leader ako doon sa baba, dito sa baba. Mataas yung position ko at ginamit mo ako, Panginoon, nilagay mo ako doon. Well, we have to be very careful. No? Sa religion, ganun po ang kanilang sinasabi. At kinalul kung sabihin na marami pong madidismaya at that day when they will face or we will face the Lord Jesus Christ dahil ang kanyang judgment ay batay sa katotohanan. Wala pong makalulusot na kahit na sikretong bagay, ilalahad at ilalabas ang katotohanan at yung mga karapat-dapat lang tumanggap ng Lord. Yun po yung goal natin, mga kapatid. At makatwiran po yan. The Lord, the righteous judge, sabi nga ni Paul, shall give me at the day. Meron siyang pagbabatayang kanyang salita. So, we have to take note of those things. Remember of those things habang tayo naglilingkod. Looking forward tayo kaagad in advance sa eternity. So, maliban dyan, we have to remember that we are now rich in Christ. Okay, tayo po ay mayaman na. Okay, hindi po natin pinag-uusapan dito ang material na bagay dahil tayo po ay naniniwala. No? Kung kaibigan kapatid, ikaw ay naniniwala sa verse na ito. Maraming beses ko na pong kino-quote ito. But still, maraming believers pa rin na nag-switch sa iba. Iniisip na ang maliban dyan ay meron pa. But the verse says, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. Tayo po ay pinagpala na. We are already blessed. Pinagpala na po tayo with all spiritual blessings in heavenly places. Dahil yun po ang destiny natin. Our blessings, all spiritual blessings are in the heavenly places in Christ. Yan po mga kapatid. So, hindi po nangako ang Diyos. So, ulitin ko po, no? You may believe it or not, no? But this is what the Word of God says. Tayo po ay pinagpala na. God wants us to know and understand that we are already blessed upang ma-motivate tayo na paglingkuran siya. Batay sa understanding na tayo ay blessed na. Nakalulungkot na marami ang naglilingkod sa Panginoon. They are saying that I'm going to serve God, do this and do that so that God will bless me. Madami din po ang nagsasabi na God bless you, but it is good to hear that, mga kapatid kaibigan, but I'm sorry that that does not apply. No, I personally believe that I'm already blessed. At wala nang kulang sa blessing ng Diyos sa akin. If you are a child of God, member of the body of Christ, you are in Christ, you're already blessed. And serve God on that basis. Yun ang motivation mo. Kahit wala kang material na pagpapala, or we will say, or material na tinatamasa na prosperity. And sabi naman ni Paul sa 1 Timothy 6, godliness with contentment is great gain. So, then sabi niya, kung meron nga lang tayong food, raiment, may damit, let us therewith be content. Okay? Dahil sigurado naman, no, sa 1 Timothy 6 na we brought nothing into this world, no? Verse 7. And it is certain that we can carry nothing out. Mga material na bagay, pansamantala. Kaya nga, we have a better blessing, no? Or we will say the best blessings, all spiritual blessings dahil mga bagay na pangwalang hanggan, hindi po temporal. Okay? So, ipinagkaloob na po ang lahat ng bagay, all things na binabanggit sa Romans 8:28, work together for good. Yung all things na yan ay mga bagay na nakay Kristo. Kung ibinigay ng Diyos ang kanyang anak, hindi nga niya niligtas sa tiyak na parusa at pagdurusa dahil sa ating kasalanan, kasamaan. Kung nagawa niyang i-deliver yung kanyang anak para sa atin, hindi kaya niya maibibigay ang lahat ng bagay ng libre. At yung lahat ng bagay na libre na yan ay mga spiritual na bagay, walang material. So, yan ay yung salvation natin, libre, eternal life natin, forgiveness natin, yung righteousness natin, yung ating inheritance in the heavenly places, yung sealing natin ng Holy Spirit, yung baptism natin into Christ, yung pagiging anak natin ng Diyos, tagapagmana natin ng Diyos with Christ, at marami pang iba, every good thing, lahat ng spiritual ay ibinigay na walang kakulangan. Bakit maghahanap po tayo ng higit pa sa mga blessings na yan? I-enjoy na po natin yan at gamitin po natin sa ating pansamantalang physical life sa buhay na ito to honor and glorify God. Habang tayo nabubuhay at darating ang panahon tayo lilisan, at least we have honored and glorified God or magnified Christ in this short-lived life on earth. Kaibigan, kapatid, kamag-anak.
Maliban dyan, sa 1 Corinthians 2:12, lagi kong kinukot na may binabanggit si Paul dito na things that are freely given to us of God. God has given us the Spirit. Spirit. Binigyan tayo ng Espiritu upang yung Espiritu na yun ay makaalam. Ito, sa pamagitan ng Espiritu ay we will understand, we will know, we will be enlightened the things that are freely given to us of God na nakasulat sa mga kasulatan. Kaya yan mga kapatid. Okay, maliban dyan, sa ating text ay ginamit po natin yung Colossians 4:18, dyan po tayo magwawakas. Sabi nga ni Paul, balikan po natin, the salutation of by the hand of me, Paul, remember my bonds. Grace be with you. Bakit mahalaga po ang alalahanin yung pagkakabilanggo, pagkakapiit ni Paul? Well, may dahilan kung bakit sinasabi ni Paul yan. Sa Word of God po yan. Ano? Batay sa patutuo ni Paul, binanggit din niya uli yung salitang remember sa 2 Timothy chapter 2 verse 8. Remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel, wherein is my gospel. So verse 8, I suffered trouble as an evildoer even unto bonds. Remember my bonds. At bakit po nakulong si Paul? Hindi dahil sa criminal siya. Gumawa siya ng tinatawag na heinous crime. Bagamat ang tingin sa kanya ay evildoer in the sight of the world, but in the sight of God, he is not an evildoer, the very opposite. He served God with a pure heart. He served God by faith, the Lord Jesus Christ. Naging totoo, tumindig sa katotohanan. Sa context ng 2 Timothy sa kanyang huling sulat, mamaya babasahin natin, kung anong buhay meron si Paul when he was serving the Lord until the end of his life. So dito sa verse na ito, sabi niya, I suffer as an evildoer dahil sa kanyang gospel, yung my gospel na inihayag sa kanya ng Panginoon. Maintindihan natin yan sa Romans. Dito sa verse na ito, yung my gospel ay may kaugnayan din sa resurrection of Jesus Christ. I mean, the seed of Jesus Christ na nabuhay, seed of David rather, I should say, sorry, which is Jesus Christ. Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. Hindi ko na po tatalakayin lahat yan. Kung bakit ginamit po yan, meron din po yung quotation sa Romans 1 tungkol sa pagiging seed of David ng Panginoon sa Kristo na nabuhay mula sa mga patay. At may kaugnayan yan sa kanyang kingship, paghahari. So, the Lord Jesus Christ is king, promised king sa bansang Israel, sa earthly kingdom. But at the same time, may revelation kay Paul na he is also our king. Yung seed of David na yon, the same seed, the same Christ na magiging hari or hari in the heavenly places. The kingdom of God's dear Son, ayon sa Colossians 1:30. At heaven ang issue. Yung hope natin is laid up in heaven ayon sa Colossians 1:5 sa context na yun, mga kapatid. So, yung buhay ni Paul ay punong-puno ng suffering, punong-puno ng trouble dahil sa pagtindig sa katotohanan. Kabaliktaran ng kanyang dating karanasan. Manguusig, nilalait ang Panginoon, nilalakostangan ng Panginoon, sinisira ang katotohanan, no? Yung mga mananampalataya, pine-persecute, pinakukulong, ipinapapatay. Pero time came na he had a personal encounter with the Lord Jesus Christ and he got saved. And since that day, okay, ng kanyang salvation, bumaliktad na ang lahat. Yung dating persecutor, mamamatay tao, siya na yung hinahanting. Siya na yung nagsasuffer ng trouble as an evildoer. Pero, he didn't mind. Sabi nga niya, my life, dear unto myself. Willing siyang ibigay ang kanyang buhay. Dahil, naintindihan niya, he won Christ. Kanina, di ba kanya sa Philippians 3? Yung excellency of the knowledge of Christ, Jesus my Lord, na sinasabi niya, ay naabot niya yun. At na-experience niya sa kanyang buong buhay, mga kapatid. Hindi na sayang ang buhay niya. Walang kasiyahan na naidulot, we will say, nakagaya ng na-enjoy ng marami ngayon sa mundo sa kanyang physical life. But ng kahirapan, pagsasakripisyo, trouble, pero no regret sa buhay ni Paul. Makikita natin, hindi siya nagkamali ng tinahak na landasan. Nagre-rejoice pa siya sa kanyang kalagayan sa kabila ng maraming beses na salat ang kanyang pangailangan materially. Kaibigan, kapatid, kamag-anak. So, sabi nga ni Paul, sa context ng 2 Timothy chapter 2, verse 10, therefore I endure all things for the elect's sake, that they may also obtain the salvation which is in Christ Jesus with eternal glory.
Yung salvation na in Christ Jesus with eternal glory ay hindi po ito salvation from sin and its punishment, kundi salvation from losing the reward na inianda ng Diyos para sa atin, the reward of reigning with Christ. Yung glory of reigning with Christ, dahil sa verse na ito, sa verse 12, if we suffer in this life, sa present life mo ngayon, sa katawan, okay, we shall also reign with Him in the future, yan, and Christ will come, and we will be there in His heavenly kingdom with glorified bodies. If we deny Him, kung itatanggi o itatatwa natin siya, possible yan sa mga believer, itatanggi si Christ sa kanilang buhay. Hindi nila paniniwalaan yung aral niya, yung buhay niya, hindi siyang issue. Hindi si Christ ang nabubuhay, kundi ang sarili. Okay? I-deny mo si Christ. You don't like to suffer for Christ's sake, for the gospel's sake. That's denying Christ. And because of that, sinasabi ng verse na if we believe na, namuhay ka sa unbelief. You do not believe what the word of God says. Pero ang mabuti, matapat pa rin ang Diyos. Hindi na mawawala yung salvation mo. Yung mga blessings mo in Christ, ang mawawala lang yung reward mo. Yan yung sinasabi ng verse 13 na He cannot deny Himself when it comes to your salvation, your forgiveness, yung heavenly places na destiny mo. Pero pagdating sa reward, He will also deny us. He will deny us of reigning with Him. So yun po yung reward of the inheritance in heavenly place. It has something to do with sitting in the government, heavenly government of the Lord Jesus Christ in the heavenly places forever and ever. Pero hindi po lahat uupo at magkakamit ng ganyang reward. Hindi po lahat magre-reign. Dahil may judgment. At gaya ng sinabi ko, masusi batay sa katotohanan yung judgment na gagawin ng Panginoon at that day. Lastly mga kapatid, dahil wala na po tayong oras, so 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 8, hindi ko na po babasahin lahat, pero ito yung mga panghuling tagubilin ng isang namamaalam na apostol at mahalaga. May prophecy tungkol sa kung ano ang mangyayari in the future sa church, the body of Christ. Preach the word, sabi ng verse 2, be instant in season, out of season, reprove, rebuke with all long suffering and doctrine. Now, this is in view of, sabi ng verse 1, the appearing of our Lord Jesus Christ and His kingdom. Okay, so coming of Christ, in view of that, preach the word. Looking forward to the future time, maging sa judgment. For the time will come when they will not endure. I believe na ito yung may kaugnayan sa last days, may kaugnayan sa karakter ng mga tao, maging members ng body of Christ. They will not endure sound doctrine. Ngayon pa lang, mayroon tayong nakikitang ganyang mga pag-uugali. Ikinalulungkot sabihin, they will not endure sound doctrine, but after their own lusts, shall they heap to themselves to teachers having itching ears. Ayan. And they shall turn away their ears from the truth, nilang makinig sa katotohanan, and shall be turned unto fables. But whatso in all things endure afflictions to the work of an evangelist, make full proof by ministry. For I, sabi ni Paul, now ready to be offered, and the time of my departure is at hand. Kaya ito po yung huling sulat niya. Time of departure niya, paglisan sa buhay na ito ay, sabi niya, at hand. Sabi niya, going back, reminiscing his ministry in the past. I have fought a good fight. I have finished my course. Si Paul po yan. I cannot say that to myself. I have kept the faith. Dahil sa kanya naman ipinagkaloob yung faith, yung doctrine. Henceforth, ito yung magandang bagay. Encouragement sa atin. Remember, kasama sa alalahanin natin sa buhay ni Paul. Henceforth, there is laid up for me a crown of righteousness. So, sigurado po, may crown of righteousness, may reward. This speaks of a position in the heavenly places. This speaks of a kingship authority or kingship reward, dahil may crown. Okay? Which the Lord, the righteous judge, yung sinasabi ko kanina, righteous judge, mayroong paghatol, mayroong pagsusuri sa ating mga gawa. Kahit kay Paul, shall give me at the day, maganda lang, sigurado si Paul dito, ano po, nasa Word of God. Pero hindi lang sa kanya ibibigay. I'm sure Paul would reign, will be reigning in the heavenly places with our Lord Jesus Christ. Pero ang magandang sinabi niya, not to me only, but unto all them also that love is appearing. Love the appearing of Christ at nakahanda to face Him at the judgment seat of Christ. Dahil yung buhay niya, ibinabatay niya sa salita ng Diyos. Tumindig sa katotohanan, tumindig sa salita ng Diyos. Hindi sa anumang organization, hindi sa anumang denomination, kundi sa salita ng Diyos. Hindi sa hindi sa alinmang motivation ng tao, kundi ng Word of God. Ganyan ang buhay ni Paul. What a great example and pattern for us, mga kapatid. So,
Those are the things worthy of remembering sa ating buhay. Marami pa yan mga kapatid, but of course, wala po tayong time. At nawa ay naging paalala rin po sa atin to. We have to remind and refresh ourselves from time to time, every day sa mga katotohanan ito para yung buhay natin ay hindi mawalan ng kabuluhan mga kaibigan, mga kapatid. Sabi nga ni Paul, sa verse 14 ng last verse na binasa natin kanina, sa 2 Timothy chapter 2, ano po? Of these things put them in remembrance. Yung mga binanggit po diyan sa context na sa chapter 2 kanina, charging them, sabi ni Paul kay Timothy, sa kanyang mga tinuturuan, before the Lord, that they strive not about words to no profit, but to the subverting of the hearers. So, keep on reading mga kapatid, keep on studying, keep on basing your lifestyle, your service in the Spirit sa mga kasulatan sa katotohanan. Kaya nga, naninindigan tayo sa exact word, sa pure word, sa authority ng Word of God, at sa doctrine, gaya ng sinabi ni Paul, showing uncorruptness. Ayaw nating magkamali dahil masasayang ang ating buhay. Kaya bilang mga magkakapatid sa Panginoon, members ng Body of Christ, magtulungan po tayo na tugisin ang katotohanan upang sama-sama po tayo makinabang. Hindi po yung nagkukumpetensyahan po tayo na mas marami kami, mas magaling ang aming grupo, mas magaling ang aming leader. Hindi po ganoon. Religious mindset and attitude po yan. We are members of one body, at kung nasa isang lokalidad ka, i-promote mo ang katotohanan. Organize yourselves as a body of believers, hindi kagaya ng religion, mga kapatid. Be it far from us. Yung religious system, gumagapang yan at namamayagpag sa maraming Christian, so-called Christian churches, maging mga rightly dividing churches. Ikinalulungkot ko pong sabihin. So maging maingat po tayo, gaya ng sinabi ko, magtulungan. Kung ikaw ay hindi pa nakatitiyak sa iyong kaligtasan, na nakikinig kaibigan, kapatid, kamag-anak, di pa huli ang lahat. You will become a part of God's heavenly kingdom kung ikaw ay ligtas. And how to be saved, sabi ng Word of God, tayo makasalanan, tayo po ay may check na kalalagyan, may judgment of God, but almost 2,000 years ago, Christ died. He came to this world to save sinners. Tayo po yun, kaibigan, kapatid, kamag-anak. He died on the cross. He suffered for you. His death is not for his sins. Di para sa kanyang kasalanan, kundi para sa ating kasalanan. Christ died for us, Romans 4:8. Christ died for our sins, 1 Corinthians 15:3. Ang kanyang dugo ay dumanak. Yung kanyang dugo, yung katubusan ng ating mga kasalanan. Colossians 1:7, Ephesians 1:7, at marami pang mga verses. We can be justified, gawing matwid by His blood. Ang katubusan kung naghahanap ka kapatawaran ng kasalanan, nasa Panginoon sa Kristo na. Nasa kanyang ginawang sakripisyo, hindi sa gagawin mong sakripisyo. Hindi sa yung ginagawang activity sa religion. Hindi sa yung religious affiliation. Nasa Panginoon sa Kristo lahat yan. Sa kanyang once and for all sacrifice at Calvary, His death and the shedding of His blood. And our Savior is alive forevermore because on the third day, nabuhay siya mula sa mga patay. He overcame death because the sin was that we have done, yung ating kasamaan, pinagbayaran, pinagbuwisan ng kanyang buhay. Kaya pati yung kamatayan na idinudulot ng kasalanan na pagtagumpayan niya. Hindi siya napigilan ng kamatayan, bumangon siya mula sa mga patay. Ganyan din po ang lahat ng mga mananampalataya when Christ will come. So be a part of God's family, God's kingdom in the heavenly places, hindi kapaligtas, by believing or trusting Christ as your only Savior. Don't trust your religion, your works, and no one else. Maging ako, huwag mong pagtiwalaan. Just believe the Lord Jesus Christ because He's the only Savior. Kung naman ay anak ng Diyos, magpatuloy ka sa pagtugi sa katotohanan, pagtindig sa katotohanan, pagsisiwalat sa katotohanan, kahit na maraming oposisyon. Kahit na mga kapong member ng Body of Christ na go-post, don't be discouraged, don't be dismayed, keep on studying, reading, pleasing God, magnifying the Word of God, magnifying the Word of Christ, magnifying Christ in your life. Hanggang sa ikaw ay nabubuhay, hanggang sa araw na tayo po ay mawala sa mundong ito. Maraming salamat po sa inyong matyagang pakikinig at nawa mga bagay na ito ay nagbigay paalala o refreshment, mga bagay na dapat nating alalahanin bilang mga anak ng Diyos, mga ligtas na tagapagmana ng kapwa ng ating Panginoon Kristo. Nais ko pong basahin lastly ang 2 Thessalonians 3:18, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Mag-pray po tayo. Maraming salamat po, O Diyos, sa inyo pong kabutihan, Ama, sa iyong mga bagay na pinagkaloob sa amin, mga bagay na spiritual, pinayaman mo na po kami, Panginoon. Ito po yung motivation namin to serve you.
to help others in material things, in giving out what you have already given us upang matanggap din ng mga hindi pa nakakatanggap. Salamat Panginoon na kami po ay meron ng tiyak na destiny at mga blessings as one body of believers in Christ. Salamat din po sa reward na nakalaan sa mga matapat na naglilingkod sa inyo sa kanilang buong buhay without compromise, standing for the truth in doctrine, showing uncorruptness. Sa inyo po ang kalulatian at walang pasasalamat sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po hanggang sa muli. Grace and peace to us all in Christ.